So, what's up sa inyo mga kabisyo, no? Kamusta na kayo mga kabisyo, no? Shoutout nga pala sa mga tropa dyan. At mga bagong taga-subaybay. So, what's up mga kabisyo? Yun nga, for today's video, no? Nagtataka kayo bakit meron akong dalawang langis dito sa harapan ko. So, ayun. So, nagtataka lang kasi ako. Dahil nga gusto ko mag-change ng oil, tapos gusto ko naman masubukan yung iba. So, pero Petron pa rin. Kaya nga, yun pa rin, Petron pa rin. Kasi nakita ko to kanina. So, sabi ko, ba't magkaiba, no? Ito, wala siya. Yung viscosity niya, magkaiba sila parehas. So, nag-research ako. Ano ba pinagkaiba nilang dalawa? So, ito mga kabisyo, no? Samahan nyo ako pag-usapan natin yung kung ano pinagkaiba na itong dalawa. So, let's go. So, what's up sa inyo mga kabisyo, no? Welcome back to my channel. So, ito na nga yung pag-uusapan natin ngayon na dalawang oil. So, dito, yung color black kabisyo, yan yung ginagamit ko lagi. Simula nung nabili ko yung Rusi Flash ko, no? Yung 10W40 fully synthetic. Tapos, yun, kasi ngayon, magbabago ako nung oil. Kasi nakita ko meron isang oil na-amaze lang ako. Ay, parang, ayun, taka ko, but, magkaiba sila. So, yan, pag-usapan din natin yan. So, bukod sa, magkaiba sila ng color, pero same packaging lang sila, no? Magkaiba rin sila mga kabisyo ng price. Sa price mga kabisyo, yung color black, itong ginagamit ko noon is mas mahal to. Nasa 260 to, basta mga ganun, 250 pataas. Tapos, ito namang red, naglalaro lang siya sa 165. So, kabibili ko lang siya kanina. So, ito 165 lang to. Ito nasa 250 plus. So, yun. Price pa lang, malaki na yung diferensya, no? Tapos, viscosity naman mga kabisyo, yung black po natin is, SAE 10W40. So, yung isa naman, SAE 40. Wala siyang 10W. Bakit? So, papakita ko sa inyo mga kabisyo yung viscosity diagram. Lalagay ko dito. Papaliwanag ko rin sa inyo kung ano pinagkaiba na itong dalawa. So, ayan. Ito makikita nyo yung diagram mga kabisyo, no? Din sa diagram mga kabisyo, makikita nyo, di ba yung sa red natin, SAE40. So, yung SAE40, nag-range lang siya dun sa 10 degrees to 40 degrees Celsius. So, yan po yung init. Yung temperature po. Init po yan. So, ibig sabihin yung SAE40 yan, kaya niya i-absorb ng oil yung 10 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. So, yan po. So, yung SAE 10W40 naman, din sa diagram natin makikita nyo, yung 10W is 0 degrees to negative 30 degrees. So, yung negative po, yan po, yung 10W. Yung W po pala ang ibig sabihin ng winter. So, yan, hanapan ko lang yan, tsaka research lang din. So, winter po yung ibig sabihin yan, 10W. So, ibig sabihin, yung 10W, yung oil, kahit na malamig yung panahon hanggang negative 30, kaya pong umano ng oil. Kaya pong umano ng oil dun sa engine. So, hindi mahirap. Hindi hirap yung oil papasok ng engine pag malamig yung panahon. Tapos, yung 40 naman, so hanggang 40 degrees din siya. 0 to 40 degrees Celsius mainit. So, yun, same lang din siya nito. Acquired din niya yung hanggang 40 degrees na init. So, magka-same lang sila. Ang pinagkaiba lang, ito, pwede siya sa malamig na panahon. Pero dito kasi sa Pilipinas, hindi naman nagsi 0 degrees sa atin.
At ang pinakamalamig lang na itala ata sa atin is as 10 degrees Celsius. So, kung sasabihin natin ng 10 degrees Celsius lang yung pinakamalamig dito sa Pilipinas, which is yung Baguio, yan 10 degrees Celsius yan. Sabihin, pwede na ako dito. Kasi yung SAE 40, kaya ng oil na umano sa engine ng 10 degrees to 40 degrees Celsius. So kung ako yung kung isa akong tipid na tao, tapos yung kaya lang sa budget ko, pipiliin ko to, SAE 40. 165 lang, tapos akma pa siya dun sa motor ko. Kasi papansin ko mga kabisyo, yung mga motor natin, yung Rossi Plus 150, sobrang init ng engine yan. Alam ko, sobrang dami na naka-experience yan, mga Plus 150 user. Tapos, parang mas maging recommended ko din to para dun sa mga naglalalamove, mga delivery rider yung gumagamit ng, siguro hindi lang siguro sa Rossi, siguro sa lahat ng motor, pero sa scooter. Tapos dito okay naman to, kaso may nabasa kasi ako dun sa isang binabasa ko sa research, yung fully synthetic pala is mas okay siya gamitin sa mga 200cc pataas or yung mga kargado. Mas maganda siyang gamitin. Yan. Siguro ito pang stock lang. Pwede na to pang stock. So, yun mga kabisyo. Tapos, ano pa ba? Yan. Yun lang naman mga kabisyo. So, kung ako nga yung bibili, so mas prefer ko to. Kasi bukod sa nasa Pilipinas tayo, ito yung akmang engine oil para sa atin. Hindi ko pinopromote yung Petron, nag-research lang ako. So tas according din sa mga napanood ko, yun nga, pinaliwanag din nila. So yun, binlog ko na lang din para makita nyo din. Tapos ano pa ba? Bukod sa magkaiba sila ng viscosity. Tapos yun, according kasi sa manual ng Honda. Yun nga, kinumpare ko lang yung manual ng Honda kasi wala akong manual ng Rossi Plus 150, Pero yung recommended kasi sa Honda, since same lang naman sila ng engine ng mga TMX Supremo tsaka ng CRF 150, CB150. So, ang recommended nila na oil dito is 10W30. Ganun. Pero kasi yun, pumapasok lang yun kasi siguro dahil nga sa ibang bansa ginawa yung yung Japan, yan, di ba? Kaya China, yan. Kasi nag-yellow kasi sa kanila, di ba? Na umuulan ng snow. Kaya siguro yun yung na-recommended nila. Pero since nasa Pilipinas tayo, yun nga, katulad nung nakita nyo sa manual ng mga kabisyo, mas prefer ko siguro tong gagamitin kasi nandito tayo sa Pinas. So yun ang mga kabisyo, i-change oil ko na itong mga kabisyo, samahan nyo ako at para matry din natin kung totoo ba yung sinasabi dun sa research ko. So yun lang mga kabisyo, let's go. At huwag natin ito patagalin. Tapos, siguro sa next vlog, iano ko yung experience ko, ipo-vlog ko yung experience ko dito sa oil na to. So, ayun mga kabisyo, pili na kayo. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share, and subscribe. Comment na rin kayo kung may mga katanungan. So, ano bang pipiliin nyo? Itong SAE 40 o SAE 10W40? Dito ka ba sa 165 o dito sa 250 plus? So, ayun mga kabisyo. Comment down below mga kabisyo. Maraming salamat. Let's go!